mga Omega, happy Saturday today. So, karon mga Omega na may nag-invite po sa akin na kaibigan ko dito sa San Jose del Monte. Pwede ng kanyang anak. Pupunta tayo. Dahil ilang beses na siya nag-invite sa akin, hindi ko tinupad. Ngayon, dahil nag-invite na naman siya, pwede ng anak niya, pupunta tayo mga Omega para naman hindi siya magtampo sa akin. Sa lahat ng mga invitation niya, hindi ako na pumunta. Ngayon lang, naiiyak kasi ako kaya mabuti na lang wala akong appointment. Kasi kung matutuloy yung appointment ko, hindi ako makapunta sa kanya. So ngayon, hindi natuloy, wala akong appointment, next week pa siguro. So pupunta na lang tayo kasi wala naman tayong gagawin. Abangan niyo po kung saan po ako pupunta. Sana mahanap ko yung lugar na kung saan po yung church nila doon dahil celebrate yung birthday ng anak ko. Punta tayo doon. Bye mga Omega. See you later. So, andito na ako mga Omega. Malapit na daw. Andun na daw yung BSU. So, pupunta pa tayo doon. So, doon pala ang office nila Janaya Hairs. Ano ba yun? Business. Ano pangalan ng ano nila? At doon yung access kay Ma'am Alvarez. So, ngayon mga Omega ay Janaya na yung access nila Janaya. So, pupunta po ako doon. Ando lang daw ang malapit sa BSU. So, first time kong pumasok dito mga Omega. Dito lang pala. So, Sige po, ayun nga po, katulad nga po ng nasabi ni Pastor, pinagpapasalamat din po namin talaga yung pagdalo po ninyo sa celebration po ng Thanksgiving ni Pao. We have our family, friends, ganon, tas church mates, the youth, nandito sila, in-spend niyo yung weekend, no? Just to rejoice with the family po. So, proceed po tayo with Word of God. May I call on po Pastor Oliver Dolatre to share po scripture po, no, sa ating lahat. So magandang hapon po sa ating lahat at so na mag-share lang po ako ng isang word ng Panginoon bilang pagpapala po sa celebration ng kaarawan ni Ate Pao and at the same time celebration po ng kanya pong So ito po yung salita po ng Panginoon na matatagpuan po natin sa Proverbs chapter 16 verse 3. So sabi po rito, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. Sa Tagalog po, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. So, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang banal salita. Kasi hindi po tayo muko, tayo po yung muli manalangin sa Panginoon. Lord, gamitin niyo po ang salitang ito upang kami po ay pagmalaan lahat, upang paranas po sa amin ang iyong kagandahan loob, ang iyong kabaitan at kabutihan sa pamamagitan ng iyong salita. At nawa magpala po ito sa may kaarawan at sa upuan ng mga narito, Panginoon, upang magsaya at magdiwang sa iyong katagumpayan at pinagkaloob kay Ate Pao. Ito ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Now, meron po akong dalawang tip na i-share po sa sandali pong ito na gusto po natin tingnan patungkol po sa Proverbs chapter 16 verse 3. So, yung talata po ito ay nakapost po ito doon sa Facebook page ng Bertie Heights.
So doon ko po siya inilagay. So every time na ako po yung gagawa po ng birthday greetings doon po sa page, definitely po may passage no, na nakalagay po. So ito po yung inilagay ko, yung Proverbs chapter 16 verse 3. So nagpe-pray ako kung ano ba yung word ng Lord no, para po kay Ate Pao na gusto po natin ipahayag upang magpala po sa kanyang buong buhay. So, una pong P na gusto ko pag-usapan po natin yung the practice. So, practice. So, pag sinabi po natin yung salita pong practice, ano po yung dumadamo po sa ating isipan? Pag sinabi po natin practice, it means what? To carry out or perform. So, sabi nga, habitually or regularly. So, yun po ibig sabihin ng salitang practice. So, i-perform mo siya, hindi mo na siya minsan gagawin, kundi ito po ay habitual, regular. No? So, hindi lang minsan, kundi ito ay, pag sinabing habit, ito yung lagi mong ginagawa. No? Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Yan. So, pag sinabi pong practice. So, dito po sa talata na binasa po natin, ano po ba yung kailangan daw po natin i-practice? O yung i-carry out o i-perform regularly or habitually? Ano po yun? Ang sabi po rito sa word ng Panginoon, sabi po ng commit to the Lord whatever you do. So ito po ay napaka-importante i-practice po natin. No? Na meron tayo po, na meron pong relasyon sa Panginoon, na tayo po may pananampalataya sa Panginoon. So napaka-importante po yung salitang commit. So pag sinabi po natin yung salita pong commit, tinignan ko po yan sa Hebrew word, nang ibig sabihin po ay gaulal, no? Na ang ibig sabihin po ay to roll. To roll. No? Parang commit, tapos ang ibig sabihin to roll. So ibig sabihin, kapag magkukumit ka pala sa Panginoon ng isang bagay, halimbawa may gamit po tayo, may hawak tayong bagay. At pag sinabi pong to roll, bibitawan po natin, di ba? Para ka nagbo-bowling, di ba? I-roll mo. So, ibig sabihin, mula sa iyong kamay, mabibitawan mo siya. Right? So, at pupunta siya doon sa dapat niyang puntahan. So, magro-roll siya. So, yun yung ibig sabihin ng salitang commit. No? Yung salitang gaulal. So, ibig sabihin, ipinapahayag po dito sa salita po ng Panginoon na binabanggit po dito that we should commit to the Lord whatever you do. So, ibig sabihin, ano man daw ang iyong gagawin, dapat daw, i-commit mo ito sa Panginoon. Ibig sabihin, i-roll mo ito sa Panginoon. So, ibig sabihin, kung meron kang mga plano, mga bagay na nais gawin sa buhay, sabi nga, ano man ito. Kasi maraming aspeto ng mga nais nating gawin. Nais nating maghanap buhay, nais nating mag-abroad, nais nating mag-aral, at marami pa tayong mga ibang plano. Ang sinasabi doon, whatever you do, dapat daw i-roll mo sa Panginoon, i-commit mo. So, ibig sabihin, buhat sa'yo, bibitawan mo ito, at iyo pong i-roll. Papunta kanino? Papunta kay Lord. No? So, yun yung ibig sabihin ng salitang commit. So, binibitawan mo sa Panginoon. Ano man yung iyo pong gagawin. No? Ipinagkakatiwala mo. Ako sa Tagalog, ang ibig sabihin na ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin. So, yun po yung ibig sabihin ng salitang ipagkatiwala. No? I-roll, commit. So, pag pinagkatiwala po natin isang bagay, ibig sabihin, binibitawan natin ito sa Panginoon. Kasi, pag nagtitiwala ka, ibig sabihin, alam mo na may magagawa ang Panginoon, right? Doon sa pinagkakatiwala mo sa Kanya. So, ano man yung mga plano mo, binibitawan mo sa Panginoon kasi alam mo, matutulungan ka ng Panginoon. Alam mo na ang Panginoon na ito ay walang imposible at walang mahirap sa Kanya. No? Na siya ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat at tunay na nagmamalasakit sa iyo at tunay rin po na makakagawa ng kaparaanan. Para kung ano man yung mga nais nating gawin, yung po ay mangyayari. So we have to roll. No? Alam ko po si Ate Pao, maraming beses na po siyang nag-roll. No? Ng mga bagay na kanyang gagawin, no? Para sa kanyang pong buhay. Ibig sabihin,
yung kanyang pag-aaral, yung role niya yan sa Panginoon. Mula po sa elementarya, high school, college, in-enroll. No? Pinagkatiwala, iinumit sa Panginoon. No? Hindi lamang siya maging kanyang mga magulang.